Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga magnanakaw at naglagay sila ng mga bomba sa pader. Sa pagsabog nito, pumasok ang mga magnanakaw at binaril ang mga guard, pagpasok sa loob. Kinuha ang mga gamit na gawa sa ginto, napansin nila ang rabbit na papalapit sa kanila, balak nila itong barilin, ngunit sinabi ng rabbit na hindi na ito kailangan, nang makalapit ito sa isang espada. Kinuha nito ang espada, pinaliwanag na ito ang espada ng Demon Knight Sparda. Nagtataka din ito kung bakit nasa holy place ang pinakamalakas na sandata sa impyerno. Bigla nitong hinati ang leeg ng magnanakaw, agad din bumaril ang mga kasama nito pero nagawa lang itong harangan ng rabbit, sa pag-atake nito nagawa niyang patayin ang mga magnanakaw. Dumating ang mga guard at pinalibutan ang rabbit, pero pinasabog nito ang lugar na ikinamatay ng mga guard, samantala habang naglalakad ang mag-ina, nabangga ito ng lalaki. Hindi niya napansin na napalitan ang kanyang anak, nang makita ang laruan ng anak ay agad niya itong sinundan, sa pagkuha niya nito ay sinugod siya ng 3 demon, habang hawak sa leeg ang babae. Bigla itong binaril ni Dante, sumugod ang 2 demon, ngunit nagawa lang itong iwasan ni Dante habang patuloy sa pagbaril, nagawa ni Dante na matalo ang 2 demon. Sa pag-atake ng demon nagawa itong iwasan ni Dante at tumalon, binaril niya ito diretso sa ulo ng demon, nagpasalamat ang babae. Pero sinabi ni Dante na dahil binayaran lang siya ng kliyente at ang trabaho niya ay isang demon hunter, tinignan ni Dante ang baby at nang makatalikod and ina nito. Nagbago ang anyo nito at hinawakan si Dante, balak itong barilin ni Dante pero hinampas siya ng ina nito at tumakbo, nang sundan niya ito ay hindi na niya ito makita. Samantala binalita sa TV ang pag-atake ng demon sa Vatican City, binalita rin ito sa radio na isa itong mga teroristang demon, habang nakikipag-meeting ang Vice President sa mga general. Dumating ang lalaki na may dalang video sa pangyayari. Habang nanunood sinabi ng rabbit na kung gusto nila siyang mahuli ay maghanap sila ng hunter. Kaya sinabi ng Vice President na hanapin nila ang lahat ng demon hunter at dalhin sa kanya, isa-isa nilang hinuli ang mga demon hunter, samantala pumunta si Dante sa isang diner. Habang kumakain naramdaman ni Dante ang panganib, at mabilis niyang iniligtas ang mga tao sa loob ng diner, ngunit biglang sumabog ang truck pero nagawa pa rin nilang makaligtas. Dumating ang isang lalaki na ikinagulat ni Dante at sinabing patay na ito, agad itong umatake ngunit naiwasan ito ni Dante at binaril, nagbago ang anyo nito at tumakbo sa ibaba. Binaril ni Dante ang sahig upang makapunta sa ibaba, bigla naman umatake ang demon, samantala habang kinakausap ang mga demon hunter. Sinabi ng isa na mayroon siyang kilala na broker ng mga demon hunter, noong huling nakipagkita siya dito, sinabi nito sa kanya na mayroon itong nakausap na isang rabbit. Ngunit hindi niya ito pinaniwalaan, matapos iyon pumunta ang SWAT sa disco upang mahuli ang nasabing broker, nang mapansin ito ni Ferino. Agad itong tumakbo ngunit bago pa ito makalabas tinamaan ito ng bumukas na pinto, sa pagkahuli ni Ferino, tinanong ito ng Vice na kung may kilala ba itong rabbit na 6 foot ang taas. Pinaliwanag ni Ferino na binayaran siya nito upang mag-hire ng demon hunter na may pangalang Dante. Sa pagpapatuloy ng laban ni Dante, natutuwa pa ito sa mga nangyayari, inatake niya ito ngunit nagagawang makaiwas ng demon, dahil sa pagsabog inakala ni Dante na ito ang demon. Kaya nagawa siyang mahawakan ng demon, kinuha ng demon ang kwintas nito, pero nagawang makawala ni Dante at inatake ang demon, na nakapagpatalsik dito. Tinanong ito ni Dante kung bakit nito gustong kunin ang kwintas niya. Sinabi lang ng demon na walang alam si Dante kung anong klaseng tao siya. Unti-unti itong lumalaki at nagpalit ng anyo upang makatakas kay Dante, samantala isang lalaki ang nakaligtas sa pag-atake ng rabbit. Tinanong naman ng Vice President si Ferino kung anong alam nito sa espada ni Sparda. Nagkwento si Ferino na naglabas ng spell si Sparda upang mailigtas ang mga tao. Gumawa ito ng pader sa mga tao at demon, ngunit dahil ito sa kapangyarihan ng espada sa tulong ng magic amulet, pero pagkatapos ay hinati niya ito sa 2, upang mahirap itong hanapin. Samantala kumuha ng maraming mercenaryo ang Darko. Nagtaka naman ang lalaki bakit ang dami nila kung isang lalaki lang pala ang target kaya inasar ito ng kanyang kasama na sa dami nila sigurado panalo na ito. Kaya nagalit ang lalaki at binato niya ito ng sigarilyo at nag-away. Habang nag-aaway, pagdating ng Vice President, pinaliwanag nito na dapat nilang gawin ay makuha ang kwintas. Nalaman na rin nila kung sino ang nagmamay-ari nito, dagdag pa nito na sobrang gifted nito pagdating sa mga labanan,
Ang pangalan nito ay Dante. Pagkatapos ng meeting habang papalabas pinigilan ni Arkham ang isang lalaki, nagpakilala ito na isa siyang demon hunter, ipinakita nito ang isang bala na ginagamit para sa mga demon. Alam din niya na kayang magpanggap ng mga demon pero mas mahaba ang mga kamay at binti nito, at mabaho din ang amoy nito. Sinira ni Arkham ang damit ng lalaki, nakita na isa itong demon. Umatake ito diretso sa Vice President, pero napigilan ito ni Arkham at binato, bago pa makaatake ang demon binaril niya ito sa ulo at sumabog. Dumating naman si Anders ang nag-iisang nakaligtas sa pag-atake ng rabbit, samantala pumunta naman si Ferino sa bahay ni Dante, pero hindi natutuwa si Dante dito. Dahil sa ibinigay na trabaho ni Ferino at sinetap pala siya sa isang baby demon na nagpapalit ng anyo, at muntik pang makuha ang kanyang kwintas. Naghahanda naman ang mga mersenaryo upang sagudin si Dante, habang hinahanap ang kanyang baril. Alam ni Dante na maraming mersenaryo ang nasa labas ng kanyang bahay. Ngunit hindi niya maaring ibigay ang kwintas dahil sa pangako niya sa kanyang ina, sa pagpasok ng mga mersenaryo, nagawa silang maloko nito. At gamit ang billiard ay tinir niya ito na nakapagpabagsak ng 5 kalaban, bigla naman bumaril ang mga ito pero nagawa lang itong maiwasan ni Dante. Isa-isa niya itong pinabagsak hanggang isa na lang ang matira, kinuha ni Dante ang bandana, tinali ito ni Dante at sinipa, ngunit mayroon pang mga mersenaryo ang dumating at binato niya ito ng bakal. Habang nakikipaglaban sa mga ito, nagawa naman ng isang kalaban na mabaril siya sa katawan pero hindi ito tumalab at bumalik din sa dati, natakot ang lalaki at tumakbo. Nahuli ito ni Dante at sinuntok. Lumapit naman ang isang lalaki at sinabi na nagkasama sila sa isang misyon dati, na sinang-ayunan naman ni Dante. Kinumbinsi niya ito na ibigay ang kwintas at hati sila sa pabuya, pero tinanggihan ito ni Dante, humingi ito ng sorry at nakipagkamay pero bigla itong umatake. Nagawa itong maharangan ni Dante at sinuntok ito, naisip ni Arkham na siya na ang pupunta doon, pagdating nito sa loob, diretso lang ito sa pagtakbo at nang bumaril ito. Nagawa itong maiwasan ni Dante pero ang kwintas pala ang target nito. Matapos makuha ang kwintas, naghagis ito ng smoke screen at tumakas, pero hinabol ito ni Dante. Nang maharangan niya ito bigla itong tumalon at nagpalitan sila ng putok ng baril. Tinamaan ni Dante ang sapatos nito, at tinamaan naman si Dante sa balikat, nilapitan ito ni Arkham. Hindi ito makapaniwala na nagawa nitong hindi pansinin ang tama ng baril, kaya naisip nito na isang demon si Dante. Sinira ni Arkham ang damit nito pero nabigla siya dahil hindi ito isang demon. Kaya sinabi ni Arkham na isang hybrid si Dante, kalahating tao at kalahating demon. Biglang sinira ni Dante ang baril nito, tumakbo si Arkham habang patuloy sa paghabol. Binaril ni Dante ang bakal kaya nalaglag ito at nahuli si Arkham, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Dante sa sinabi ni Arkham. Kinuha nito ang kwintas at sinabi na bakit maraming may gusto sa kwintas ng kanyang ina. Pero sinabi lang ni Arkham na hindi alam ni Dante kung anong klase siyang tao. Sinipa niya ito at mayroon itong pinindot, naging bomba ang kwintas at sumabog. Sa pagtakas nito agad din itong sinundan ni Dante. Pumasok siya sa isang pinto ngunit walang tao dito. Biglang lumabas si Arkham sa likod at binaril ng kuryente si Dante. Tinurukan ito ni Arkham ng isang chip, na pag tumakas ito ay maaari itong sumabog, isa pala itong trap at nagpakita ang mga Darkcom.